I love you, Piolo. Maximum performance. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus ka saya! Uy, ito nga pala si Ingo. At kasama ko pa rin si Tristan Ting. Kala ko sasabihin mo at kasama ko pa rin si Papa P. Uy, I love magandang you, Piolo. araw, mga papa. Tsaka welcome sa isang sa pang episode ng munti ko na sabihin yung Machong Chismisan, pero Tatayhood Podcast. Ito yung maganda to kasi Tristan, ako isang produkto ng isang private school mula preschool hanggang college. Mayaman ka pala talaga eh. Kaya pala ang ganda ng bahay niyo, Ingo eh. Laki sa yaman eh. Tinawid lang ng magulang ko. Ikaw ba, Tristan? Ako, paano bang background ko? Nag-elementary ako sa private. Well, nag-kinder din ako sa private. Don Bosco, di ba? Natatandaan ko sa St. Teresa ako St. Teresa ako nag-kinder. Okay. Tapos, pumasok ako ng prep sa Don Bosco hanggang grade 6. Okay. Tapos, nung high school na ako, pumasok ako sa Kulyat High School sa Quezon City. Public school. Hard Tapos knocks. college, state school ako, PUP. Which is private. Public. 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 siya. 15 pesos per unit. Uy, parang kakaingit naman yun. Pero, ayan, kaya namin na-mention yan kasi siyempre, dahil na-mention namin yan, ang magiging topic namin, yung pagpaplano at pagdadalawang isip kung saan ba natin ipapasok yung mga anak natin, whether sa private o public school. Kaya kung magulang ka tapos nakikinig ka ngayon, nagde-decide ka na kung saan ipapasok yung mga anak mo. Tumuto ka na ngayon dito sa sa Tatayod. Walang bias dito kasi pag-uusapan namin yan ng kumbaga real talk tong pagkukwentuhan natin dito tungkol sa private versus public. Siguro baka pwede ko na rin sigurong i-discuss dito kung yung dito rin sa abroad. Kung ano bang kinaiba and all. So, yun. Tsaka pero before yan, Ingo, so mababanggit ko na naman, trigger warning lang sa mga ibang nakikinig kasi baka mabanggit ko na naman dito sa Australia. Kasama lang siya sa discussion. So yung nagrereklamo dyan na Australia ako na Australia, pipilitin kong wag masyado akong mag-Australia. Okay. So yun lang. Pero, ayan, sige. Dahil siguro ako muna mag-share. So, ako, private school all throughout. So, napapansin ko sa private school na merong parang hint of entitlement o may pagka kami sheltered, kumbaga. Sheltered in a way na ako personally, sa personal point of view sheltered in a way na hindi ko alam nung bata ako na kung gaano kahirap yung reality, kumbaga. So, alam ko parang ang idea ko sa mga tao is lahat sila nakatira sa white picket fences na bahay. So, Ano in yung white short, picket? parang basta yung maayos, parang lahat kami, parang ganoon lang yung same lang kami ng social stature. Pero nung medyo tumanda na ako, looking back, parang hindi pala lahat katulad ko na, I mean, na privilege, kumbaga. Nasa Amerika yung magulang na naging supplier ng coffee bean and tea leaf. Yun na yung rice tea. Rice tea na hindi pala lahat sila nagsusupply sa mga ganon. Oo, ngayon ko lang nalaman. Tapos, isa din sa mga napansin ko is, hindi ko naman napansin, pero, paano ba? Meron kasi kaming kaklase before
na feeling ko tinawid lang din yung ano, yung private school. Amoy siyang palengke. Tapos Napakamata naalala ko pobre mo naman. hindi, Amoy hindi. pala eh. Kasi pero Sige. ano, this is just us na being Real talk kids. nga eh, sabi nga natin eh. Real talk, Oh, oo. sige. Na mukha siyang 7:00 pa lang ng umaga, mukha na siyang pawisan, tapos amoy palengke. Tapos nalaman na lang namin siguro a few years ago, siguro mga college na yata kami, na tuwing umaga pala tumutulong siya sa tatay niya or sa parents niya dun sa palengke nila. So, Hmm. yun yung mga ano. So, parang talagang ano, sa private school medyo, um, yun nga, again, sheltered. Pero may mga katropa ako na nag-public school. Tapos, ano, meron kami ditong ano, public school na parang 60 to 90 students yata per class. Tapos, Oo, totoo 'yan. ayun, tapos ako naman takang-taka, paano natututo yung mga ano, mga bata? Tapos, ang matindi dito, ang gusto ko lang dun sa school na yun, napaka-technical nila, napaka-vocational ng ano nila, ng kanilang mga extracurriculum, mga academics. Yung parang talagang, kumbaga sa Australia, mga tradies, kumbaga hinahanda sila maging tradies. Maganda 'yun, parang technical school. Oo. Kasi ano pa lang eh, high school pa lang naghihinang na sila ng ano eh, ng ang PC board eh. Pero sa Don Bosco may gano'n, elementary pa lang naglalagari na kami, gumagamit na kami ng mga drills. 'Yun yung May mga gano'n project kayo? namin, oo. 'Yun yung mga Ah, project namin sa Don Bosco nung elementary ako. Tsaka 'yun, sa Don Bosco naman ako siguro kagaya ng naalala ko kasi bigla yung sabi mo yung iniraos lang na magulang. oo, oo. Ako nung mga last years ko sa ano, sa Don Bosco, yun din medyo iniraos lang ako ng mga magulang ko nun para lang ano kasi nagta-taxi driver na lang yung tatay ko nun, eh. So, Oo. may ano pa yun, 'pag mag-e-exam palagi akong promissory note Oo, para no makapag-exam permit, ako. no exam. Oo, yun, no permit. So, meron na lang ako promissory note or 'pag may mga project, lagi akong huli sa pagbabayad ng project. Kasi nga Mm. medyo paano na kami nun, eh, downhill na kami nun, eh. Oo. So, yun, yun yung ano ta's ang napansin ko naman, galing ako private, elementary. Hmm, oo. Tapos lipat ako bigla, first year high school ako, lipat na ako sa Kulyat. Sa nung sa Don Bosco, ano ako, eh, parang average student ako. Na hindi naman ako yung pinakabobo, hindi rin naman Hmm. ako nandun sa mga pinakamatalino. Pagpasok ko nun sa Kulyat, tangina ako yung pinakamagaling sa English, yung sibika at kultura, parang wala na nagtataas ng kamay, ako na yung nagtataas ng kamay, na Ah, umaabot sa point na since ako na lang yung laging sumasagot sa mm. teacher, binubulungan ko na yung katabi ko, "Sabihin mo ganito, sabihin mo Ah, yung Pilipinas nasa ring of fire, ganito, ganito." Kasi nga laging ako na lang. Tas pagdating sa English subjects din, ako lang yung nakakapag-compose nung ano, ako yung nakakapag-compose ng mga tamang sentence, tamang hmm. grammar, na 'pag tinatanong sa'min ng teacher noon na, um, ang tatanong, paano mo nalalaman kung mali yung grammar? Ang explanation ko lang nun ano, because it doesn't sound Doesn't sound right. awkward. Oo, Oo, okey. parang sabi nila, "Hindi tamang explanation yun, dapat alam mo yung." Kasi ako in my head nun, nung nasa Don Bosco kami, 'pag nasa school ka dapat nag-i-English ka lang. Oo. English only policy na kami nun dati. So, kumbaga sa'kin, yung utak ko nun na-English na yung naiisip ko, Hmm. tapos hindi ko na kailangan mag-translate sa utak. Kasi Oo. nasanay na kami na gano'n talaga. Ta's pagdating sa public, walang gano'n. Ta's kagaya ng sabi mo, sa isang klase, ano ba kami, 60 yata kami sa isang Hmm. klase, Uy, 60 or oo 50. nga. Papaano Tapos yung ano, papaano yung hmm, pagtuturo ng teacher sa public school? ang
Nag-roam around ba siya na back and forth lang siya from rows 1 Hindi hanggang hindi, minsan nga yung may mga time pa na minsan kulang sa upuan, wala kaming kumbaga wala, kulang yung upuan, may iba nakaupo sa sahig, nandun sa likod mm, or, ano din, tina-try kong alalahanin kasi, hindi kasi section 1 kasi ako. sa public? Alam mo na matalino, oo, alam mo na matalino, Section section 1 kasi ako. So, 'pag section 1 ka pa, mas naka-focus sa inyo yung faculty na kayo talaga tuturuan Ah, talaga kayo. kasi alam na Kumbaga itong mga bata 'to hindi 'to bugok, yung mga the rest oo, ano pero na 'yan, alam mo pero sasakay na ang tayo sa labas ng eskuwelahan gano'n. yun nga, pero ang problema kasi dun, pinagsama-sama niyo lahat ng mga matatalino sa isang star Sa section, quote unquote. basket, putya lahat ng Oo, mga tapos the stars rest, ay hmm, sabihin mo ng section 2 and 3 medyo okey pa sila. Kasi oo, may mga magagaling din sa section 2 and 3. Pero hmm, pagbaba ng section nun, yung kunyari umabot ka na sa section 15, puro mga bugo gago na. na yung mga nandun. As in talagang Ah, ano na, yung pa yung 'pag nag-away, hindi yung bugbugan lang, yung gripuhan, magpapatayan. gripuhan Oo, na, kasi putya. meron ako yung kaklase ko, niligawan niya yung isang diniskartehan nung isang taga lower section. Oo, Ta's biglang sinabi sa kanya, nasa field lang kami, sabi sa kanya, "Oy, Eching, antayin mo lang ako mamaya, mamaya tutumba ka na lang diyan sa kinakatayuan mo." Tapos ano na, naglabas ng panaksak, ay putya. sasaksakin na siya. Dahil lang niligawan yung nililigawan niya. Tangina O kaya sa labas hardcore, merong mga dala nung mga maliit na baril Oo, na may nag-aanuhan, talagang paltik? habulan ng saksak. Oo, may mga gano'n, talagang habulan ng saksak, talagang yung para bang kasi ako hindi naman ako palaway, I'm a lover, not a fighter. So, parang matututo kang makisama dun sa mga tao. Oo. Matututo kang makisama sa ano, sa lahat ng klase ng tao. Natawa ako dun Mahirap sa lang. comment ni Sunny, City Jail daw yung school ay yung school niyo. Medyo oo, kasi ano yun, ay hindi, 'wag ko pala sabihin dito, hindi puwede. Ay hindi, biblip ko na lang 'to, biblip ko na lang. Kasi yung school na yun, tandaan natin, ibiblip ko 'to, Ako na mag-e-edit nito. Sige. Yung school na yun, katabi niya yung compound sa Kulyat na, Ah, kilala na bentahan ng shabu. okey. Tapos yung mga estudyante Allegedly dun, allegedly, allegedly, yung oo. mga estudyante dun yung mga karamihan ng estudyante dun nakatira sa compound. Na pagka Okey. nakapasok ka dun sa compound na yun, para siyang Hotel California. 'Pag Ah, nakapasok ka, hindi ka na makakalabas. Kung hindi ka taga dun, pumasok ka, maaaring hindi ka na makalabas ng buhay or maaaring hindi ka na makalabas ng hindi ka injured, parang gano'n. mm, So ako, ang nakikita kong silver lining na pumasok ako sa gano'n, tingin ko, it made me humble. Kasi nung hmm, sa Don Bosco ako, kagaya mo, hindi ko alam yung hindi ko alam na, um, ganun pinagpala pala yung pala buhok. ako, Oo, na hindi ko alam na gano'n pala yung mundo. Akala ko lahat ito regular lang. hmm, 'Di ba nakwento ko nung isang beses na nagkukuwentuhan tayo nila Jorel, yung hmm, sabi ko nung mga first few weeks ko sa public, nung recitation nagtataas ako, "Teacher me." Kasi gano'n oo, sa Don Bosco, oo. yung mga kaklase ko, "Teacher me." Buwet. Tas tas binugbog ka na. Hindi, although dun naman wala namang bugbog sa'kin or wala akong nakaaway kasi, um, marunong naman ako dun nga natuto akong makisama. Oo, Tas marami akong naging kaibigan hmm. and, mas na-enjoy ko nga yung high school noon dun, Kasi nga parang mas nakikita mo yung totoong buhay, Ayun yung yun yung pagkakaiba nila, pagkakaiba nila. oo. Pero eto, kasi kung mapapansin din natin yung mga academic expectation sa mga magulang. Kasi ako ano,
Siguro medyo ayun nga katulad sinabi ko, medyo entitled ako ta's medyo privilege na parang minsan, well hindi pala minsan, madalas nababalewala ko yung ano, yung yung pera na ginastos ng parents ko sa akin. Tapos, um, kumbaga hindi ako na-train or hindi ko nakuha yung value na ma-appreciate yung education until nagtrabaho na ako. Na ayun, kasi pero kasi yun sa ano, dun sa school kasi, sa private school, ang napansin ko, ang kailangan mong matutunan dun is not necessarily academic, per se, Pero yung behavior mo kung na kailangan mong mag-aral, kailangan mong gawin yung mga assignment, yung mga projects, katulad ng kung gusto mong mag-excel sabihin natin sa PE, kailangan mong um, mag-approach sa teacher para kumuha ng extracurricular, kumuha ng extra homework, basta yung mga ganun, yung anything para magkaroon ka ng edge sa mga classmate mo, especially if naghahabol ka ng ano, ng honor. Tsaka siguro din pagdating sa ano, sa mga intrams o kaya yung mga ano ba, inter-school ba yun? Intra-school. Basta yung mga maglalaban-laban yung school. Parang ang laki ng pressure din sa mga bata Meron akong classmate na ano na sa sobrang sa sobrang pressured niya nung high school, elementary hanggang high school na mag-perform well sa school tsaka sa mga contest sa intra-school. Pagdating nung college, nag-let go na siya sa ano, sa kanyang ano, mga academics. Napagod. Oo, napagod na siya. So, Pero ano, ayun. ay go, Hmm. sorry. I mean, sige, okay na yan. Hindi, kasi sa public school medyo similar naman, kung talagang running for honors ka. Gano'n din ginagawa nung mga yung tinatawag ko ngang mga GC dati, mga Grade grade conscious. conscious. Yun. Buti matagal ko nang So hindi narinig yun. so ano, um, may mga kaklase ko na grade conscious na yun nga, nag-e-extracurricular sila. Hmm, Then, tulad ng kailangan mo maging officer ka sa CAT para hmm. may additional points ka. Tapos hindi sila nag-e-enroll sa English journalism, enroll sila sa Filipino journalism para mas madali makakuha sila ng mas madaling score, Panghatak. panghatak. So Okey. gano'n din, similar. Ako English journalism kasi yung kinuha ko, Kasi alam mo na, best in English, ako yung magaling daw sa English daw dun. Pero yun, um, pero yun nga, ang sigurong isang kinaiba pa sa yung pressure, mahirap yung pressure din sa public school kasi kailangan matindi yung drive mo matuto. Kahit sabihin Hmm, mo nasa hmm. section 1 ka, Kasi Oo. ang ibinibigay walang binigay na libro sa'min, Well, bibigyan kami ng libro, eto sa section 1. Yung libro ninyo, ibibigay lang sa inyo start of the year, end of the year isusoli ninyo. Tas yung mga Ah, libro ninyo, punit-punit yung page. oo. Tas may drawing Punit-punit ng yung tite. Oo, may drawing ng tite, kulang-kulang na hindi rin siya magagamit. So Oo. ikaw, lalo na dati wala namang kaming maayos na library. Hmm. So, ako dati nagpupunta ako sa Quezon City Library, kung meron akong kailangang i-research or kung kailangan kong mag-aral, pupunta ako ng Quezon City Library, yung public library Oo. na hindi siya perfect, pero puwede na. Oo. So, dun sa may ano yun, sa may Quezon City Hall, merong library dun sa gilid dun, So, Meron? dun kami pupunta. Oo, meron. Gusto ko lang din pumunta dun dati kasi aircon. So, Putya habang may aircon na nag-aaral pala ka dati nun. oo, may aircon na nun. So, habang nag-aaral ka nasa aircon. So, nakakapag-aral naman kami dun and, um, yun nga walang extrang learning materials sa public school. Hmm. Ano rin, talagang self-study Oo. and yung kailangan mo talaga, masikap ka. Hindi sapat yung matalino ka lang or bright ka.
Oo. Kailangan medyo masipag ka. Ta's siyempre may pressure din pagdating sa pamilya mo Oo. na eto speaking for myself na parang may pressure sa'kin na kailangan magawa ko 'to ng tama, kailangan hindi ako maging repeater, kailangan matapos ko 'to in time. Nung Hmm. college na 'to, nung college naman 'to, na Oo. kailangan maka-graduate ako on time na hindi ako kung 4 years yung course ko, dapat 4 years matapos ko 'to kasi may nag-aantay akong pamilya, eh, na Mm. ano, eh, na kailangan ko suportahan, eh. So, yun yung parang naging mentality ko nun na kahit na hindi ako perfect na estudyante, um, meron akong parang drive na dapat matapos ko 'to, Hmm. dapat makatapos ako kaagad. So, ayun, yun yung, um, siguro ang masasabi ko lang, sa private school malaking pressure sa academics, sa Oo. public school, malaki yung pressure na dapat maka-graduate ka at all Oo. cost, yun. Pero may ano, may add lang ako sa public school. Especially dito sa Philippines, yung mga science school, yung mga Manila Science, Pasay City Science. Ito yung mga ano, ay ito lang, sabi ni AIDS, kami dati sa public school. Sa sa public school namin, pinagbebenta lang kami ng teacher namin ng tipas na hopya para makapasa. Okay, Tipas parang hopya masarap yan. Pero tignan mo oh, naman ngayon si AIDS, naging guest natin yan, taga dito yan sa Australia, nakapunta ako sa oo, bahay niya. yung ano, Sinasabi yung kong girl dad. pinupuntahan namin bahay na maganda yung bahay. Oo. Gago laki Oo, ng bahay niyan, public school lang yan. Pero tignan mo, katas ng tipas. katas ng tipas hopya. Pero ito, ayun nga yung mga science school, meron silang required grade, parang 90 yata. Basta sa college, parang sa college, dos, dapat like kang dos. Kapag bumaba ka sa dos, ano, tanggal ka na sa ano, sa science program. Yung sa ano 'to, yung mga science high school ba yan? Oo, mga Quezon City, Oo, mga kasi Quezon. feeling ko yun yung mga public school na maganda, eh, Oo. science high school. Pero grabe yung requirement dun na talagang dapat grade elementary ka pa lang is inaano ka na kaagad, ginu-groom ka na para pumasok sa science school. Dapat ililipat ako dun ng magulang ko, eh, kasi pasado ako dun, eh. Uy, Kaso ayoko talino, kasi may mga kaibigan na kasi ako dun sa sa Kulyat. sa Kulyat. Pero ano ba kung ano pa yung ano, kailangan nating ilipat? Ano, 'To. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz, 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 buzz. Maraming games kaya buzz, 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 buzz. Panalo sa bingo. Buzz, 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 buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz, 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 buzz. bingo plus, 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 plus. Pero maganda Grabe. yung ano, laki ng bonus nila, 200 million ba yun? Kaya nga, Anyway, talagang malaki yung opportunity dun sa 200 million na yun. Pero speaking of opportunity, yung ano, dahil nga 'di ba ang ano, goal naman natin kaya tayo nag-aral, makakuha ng ano, ng magandang trabaho. Ngayon pagdating sa ano, sa career tsaka future or essentially yung career, feeling ko kapag nag-college tayo at nakatapos, may ano lang, may hangganan lang yung ano natin, kung saan tayo nakatapos. Kasi for example ako, dun sa first job ko, for a fact, um, it's a fact na kapag naka-graduate ka sa Big Four, ang Big Four schools, ang starting salary mo is 12,000. Kapag regular school, 10,000. Tapos yung mga STI, mga MA, AMA, 8,000 lang yung ano, 8,000 ang ibibigay sa'yo. Kahit na mas magaling yung ano, naalala ko mas magaling yung nag-STI sa amin kaysa sa aming nag-ano, nag-other school. ako
Honestly, agree naman ako diyan. May advantage talaga yung private school. Kasi nga may yung sabi mo nga, yung Big Four, may ano sila, may mga connection din yang mga yan, and karamihan ng mga alumni ng mga yan, nagtutulungan din. Ako ibibigay ko Mm. yung example nung 20 years ago, nung nagbo-boom pa lang yung call center sa Pilipinas, tinry kong pumasok sa call center. Oo. Hindi ako tinatanggap kasi graduate ako ng PUP. Okay. And ang laging sinasabi is talagang ang tinatanggap lang nila is from LaSalle, The Ateneo, So, UST, tsaka UP. tsaka ano yun? Yung UP, isa? UP, UP. UP, yun. Yun lang yung tinatanggap nila. Ateneo, LaSalle, UP, tsaka UST. Yun lang. Tapos, um, nung pangalawang apply ko, dalawang beses yata, alam ko dalawang beses ako nag-apply. Nung una hindi ako tinawagan, ta's nag-apply ako ulit after 6 months, nag-apply ako ulit. Tinawagan na ako, um, it so happened lang na natuwa sa'kin yung recruiter. Hmm. Pinasok ako, sinabi rin niya na natutuwa siya nung na-hire na ako, sabi niya Oh. natutuwa siya sa'kin. Natutuwa Um, 'to. Okay. oo nga natuwa siya sa'kin. So, nakapasok ako, and then pagpasok ko dun sa yung company 'to yung eTelecare. Ito yung mga yung Ah. pioneer na call center sa Pilipinas, eh. Mm. Um, nung pagpasok ko, lahat dun taga Lasal, Ateneo, UP, UST. Lahat sila English speaking, ta's Mm. ako lang yung taga PUP. Ta's lahat sila may kotse, lahat sila naka-ano, na parang pakiramdam ko OP ako, and Oo. nanliit yung tingin ko sa sarili ko. Oo. Pero, yung account namin nun Dell Technical Support. Yun pala hinire talaga nila yung mga magagaling mag-English, mga magaling lang mag-English. Kasi nga siyempre Ah. graduate dun. Oh. Pero pagdating sa trabaho, eto hindi ko kung may nakikinig man na ganyan, pagdating sa trabaho dun, hindi sila kasing, ah, eto sinabi kasi ito ng TL ko sa'kin, kaya gustong-gusto ako ng TL ko nun, eh. Sabi niya, sa lahat ng team namin ako daw yung may pinakamatinding drive, na nakikita din daw niya na parang ang saya ko sa trabaho. Sabi ko, siyempre parang napakadali lang nito, eh. Sabi ko, ang gagawin ko lang, kakausapin yung customer, tutulungan ko sila sa computer nila, and then that's it. And masaya akong gawin na nagto-troubleshoot ng PC, eh. Sabi Hmm. ko, kasi yun yung pinag-aralan ko, eh. Sabi niya, "Oo nga, hindi katulad nung mga iba dito magaling lang mag-English, pero mga bobo, walang alam sa computer, fina-follow lang nila yung script nila." Parang gano'n ang, Oo. um, kagaya ng sabi ni Feedback. Kian, ano ko 'to, "Hanep walang kotse, pero maganda ang drive." Yun nga, Wow! inaasar nila ako dun na video card, kasi sinabi ko talaga, eh, sinabi yung video card, so sila, "What? What did you say?" Say, "Video? Video?" Naasar talaga ako nun sa team ko. Video? Video card? Sabi ko, "Ano ba?" So, yun. Yun yung ano, yun yung Yun yung sa experience umpisa, mo oo. fresh grad? Oo. Oo, sa umpisa, oo, may edge. Pero 'pag nakikita ko lang din na speaking for myself lang ulit, hindi Hmm. ako nagsasalita for ibang tao. Mas matindi yung drive dahil meron akong gustong patunayan, eh, and meron akong chip on the shoulder, eh, na Oo. parang kailangan kong i-compensate 'to ng Hmm. kasipagan and drive. Dahil Hmm. nga nararamdaman ko na ang liit-liit ko pagdating Oo. sa compared sa mga colleagues ko na galing sa Big Four. Pero sabi nga ni Sunny Sazon, wala yan sa school, nasa diskarte yan sa buhay. Which is, well, yun, Mismo. which is true. Nag-agree ako dyan. Kasi, ang patunay dyan, so, dahil private school ako all throughout, um, hindi ako nakagraduate on time. So, medyo bulakbol ako nung college dahil nga may failed subject ako. Tapos, parang at that time, inisip ko na, putya, ano, parang nakakahiya. I mean, ayun, parang nakakahiya yung sitwasyon ko dahil mga kakilala ko nag-work na, yun, no, mga kakilala ko nag-work na, tapos napunta sila sa mga
dream companies ko, katulad ng Accenture. At that time, dream company ko ang Accenture. So, inisip ko, di bale, balang araw, ano naman, hahabol ako sa kanila. So, yung paghahabol ko, medyo nag-struggle ako. Kasi, katulad sinabi mo, Tristan, may drive ka. Sorry, katulad sinabi ni Kian Arlegui, na kahit wala kang kotse, Tristan, pero maganda ang drive mo. Meron kang drive, oo. Meron kang drive. Ako kasi, siguro may drive ako, pero not enough talaga na talagang hindi papatay, pero talagang sobrang dedicated ako sa trabaho ko. So, feeling ko natagalan ako doon sa pag-progress ko career-wise na kapag iniisip ko, ito din yung same discipline siguro na matututunan ng mga tao na pumasok sa sa public school. Again, this may vary sa personality ng tao. Just so happens na yung personality ko is dapat latiguin dahil nga medyo matigas yung ulo ko eh. Pero again, mag-vary ito sa sa personality ng tao. This is just me. Ito, babasahin ko lang yung comment nito, nagsasagutan sila dito sa comment section, eh. So, kaya nga kung kunyari kayo gusto mo rin makipagsagutan sa comment section dito, www.patreon.com/papapatreon. Murang-mura lang. Para may pambayad kami kay Ambit. Para lagi kaming may cover photo sa mga Oo. episode So, namin. So ito, sabi ni Sunny, wala yan sa school, nasa diskarte yan sa buhay. Same din naman yung trabahong gagawin. Tapos ito, sumagot nga si AIDS, sabi niya, I agree kay Sunny. Feeling ko sa Pinas lang yan na may discrimination. Dito sa ibang bansa, wala sa school. May manager kami na high school lang ang tinatapos niya. Nag-start siya as receptionist hanggang maging manager siya. Oh, actually, totoo yan. Dito nga sa, sa kung nasa ka Australia. man. Hindi, sa ibang bansa nga, medyo hindi, well, sa non-Asian country, walang ganong discrimination na, ito yung natapos ko, ito yung education ko. Dito, ang importante is yung social skills ng mga bata. So, Mm. yun. Speaking of social skills, ano bang natin? Ayun, yung katulad sinabi mo na hindi naman hindi nagde-define ng success yung kung saang school ka nakatapos, nagde-define yan sa diskarte mo. Kaya At, eto, tsaka dadagdag ko, at hindi ah rin nagdi-define ng pagkatao mo sa mga nagbabayad sa'yo. oo, tama, tama. Dahil diyan, Mga papa, alam nyo ba, meron na palang live streaming bingo sa Pilipinas. Yung Bingo Plus. Kaya kung bored ka sa araw mo, mag-Bingo Plus ka. Malay mo, swertihin ka dito. Dahil sa ₱1 lang, pwede ka nang maglaro ng maraming games pag dinownload mo na yung Bingo Plus app. Kung first time mo sa Bingo Plus, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus. Plus, meron pang payday rebate na up to ₱1,000. Nasa Bingo Plus na rin ang Pinoy na drop ball. Ito yung nilalaro natin tuwing piyesta, alam ko eh. And marami pang mga ibang games na masayang laruin. oo nga, at may chance ka ring makakuha ng jackpot na up to 200 times and up to ₱4,317. Ito ay bonus para sa mga new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo na up to 300 million pesos. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-download ng Bingo Plus sa App Store or sa Google Play. O panoorin ng live streaming sa bingoplus.com. Legit itong Bingo Plus kasi Padcore affiliate sila. Ibig sabihin, secured ang data at mga login nyo. Kaya dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by DG Plus. Kasama sila sa top Fortune 500 companies sa Southeast Asia. Mga papa, tandaan natin, pang 21 and above lang to ha. Keep it fun and game responsibly. Visit pagcore.ph/regulatory or email them at keepitfun@pagcore.ph. Yan. Ayan. So, sige, edi na-establish na natin yung mga pros and cons sa sa school. Tapos na-establish na din natin based sa ating personal experience
pagdating sa career, saan ba tayo napulot? So, ikaw Ah, ikaw Tristan, siyempre ikaw nasa ibang bansa ka, ibang mechanics diyan. Paano yung thought process mo sa pagpili whether sa public school or sa private school? Ako initially, gusto ko sanang ipasok yung mga anak ko sa Catholic school kasi um, hindi gano'n ka-religious dito, eh, and gusto ko Hmm. maski papaano natututo ng religion yung mga bata. Non-sectarian yung Oo, yung mga schools non-sectarian dito diyan. tsaka marami Okey. dito kasi may Anglican school, may Christian school, may Catholic Oo. school, may Hmm. Lutheran na hindi ko nga alam kung ano yun, eh. So, um, yung yung naging desisyon namin is pinasok namin sa state school, which is yung public Hmm. school. Hmm. Nung nag-inspection kami sa mga school dito, nakita namin yung school mismo, yung public school dito, naka-aircon din yung kwarto, naka-iPad din yung mga bata, tapos ano lang sila, um, parang yung sa city nila na klase parang 12 lang sila sa klase. So, tsaka yun nga 12 sila sa klase, yung 7 dun Bombay, tapos isang Pinoy, tapos 2 puti. Parang gano'n yung ratio, ta's lahat puro mga parang gano'n. Sa klase ngayon ni Rocco parang ilan ba sila sa klase? Parang 15 lang yata sila, 15 or 20 max sa Hmm. isang klase. Ta's 2 section lang sa year level niya. So, naka-focus din and makikita mo lahat ng bata ano, kilala ng principal. Gano'n katutok Ta's yung I mean gano'n kakonti tutok yung talaga. bata para Oo, ta's makpisado ng principal. oo, ta's tutok sila. I mean, Hmm. talagang alam nila yung ugali nung bata and pagdating ng report card is, um, parang essay type na si Hmm. Rocco ganito siya, ito yung mga ano niya, parang gano'n yung binibigay na card, hindi lang yung basta grade. And ang napansin ko din dito, ang focus nila is, um, more on social skills, hindi yung academics. Um, Meron akong mga regret pa rin na parang meron pa rin akong mga iniisip na, "Shit dapat yata pinasok namin sa Catholic school." Although yun nga, kami naman mismo tinuturuan naman namin magdasal yung mga bata, kasi Hmm. gabi-gabi nagdadasal kami. Kahit hindi halata sa'kin, nagdadasal kami sa gabi. So, kabisado ng mga anak yung Our Father, lahat-lahat ng mga tungkol Oo. sa Katoliko, 'yan. Oo. Tinuturuan din namin ng mga tungkol sa mga Bible and Tsaka nagsisimba din kayo 'di ba? all stuff, yeah. Oo, nagsisimba kami sa YouTube minsan. Okey. So, Oo, okey na yan. yun, um, so yun nga meron akong regret na parang iniisip ko, grabe di yata natin nagagawa yung best natin, hindi natin pinasok sa Catholic school, hindi natuturuan ng Hmm. tama. So, may nakausap akong deacon dito. Hmm. Nung nagulat siya nung nagpapa-bless kami ng bahay, yung mga bata nagdadasal kasama niya and Ah, nakita niya, marunong magdasal yung mga kids ninyo. Sabi ko, oo. sabi niya, "Saan niyo nag-aaral?" Sabi ko, sa ano Pinoy, Pinoy yung deacon. Sabi niya Oo. ko, "Diyan po sa ano, Spring Mountain State School." Sa state school, oo, tama yan sa state school niyo pinasok kasi kahit ipasok mo sa Catholic school yan dito, hindi rin sila nagtuturo talaga ng pang-Katoliko. Mm. Ang iba rin yung tinuturo nila. Eto Oo. sabi lang niya, ako hindi Oo. ko experience 'to. Ang sabi niya na parang hindi rin kagaya ng turo sa'tin dati sa Pilipinas na Christian living talaga, na Hmm. na akala mo yung beatitude and all. So, naisip namin, okey na pala yung desisyon natin and Oo. yun nga, tama din naman kasi na yung point na yung religion, hindi yan dapat natututunan ng bata sa labas. Dapat Hmm. yung sa bahay Within ninyo, the sa family, magulang. oo. Puwede nga Mm. pinasok ko nga yung mga anak ko sa Catholic school or kung ano mang Christian school na Jesus school or satanic school ba. Hindi naman nila kami nakikita na nagpa-practice ng Oo. pagiging Kristiyano. So, wala ring Oo. kuwenta, sayang din yung bayad Oo. ko. So, Tama naman, tama naman. tsaka yun mahal din yung, bayad sa ano, parang magkano ba, parang yung isang kakilala namin parang mga $12,000 a year. So, $1,000 a month yung bayad mo. Ang laki, Oo, so medyo mahal siya and Oo. same 'pag naisip ko Same parang din
Same din Same curriculum. quality, same Hmm, opportunities din and wala namang oh, discrimination dito sa trabaho na nag-graduate ka sa ganitong high school hmm, or ano. And pagdating naman nila ng college, 'pag naka-graduate naman sila ng college, hindi din sila rin yung magde-decide anong gusto nilang gawin, eh. Malay mo baka oo, gusto lang pala nung anak ko maging trainee. oo, Sayang naman yung ano, kaya yung YouTuber. o kaya gusto niya maging YouTuber. So, sayang naman yung binayad mong tuition. So Oo, yun yung ano ko. yung take mo. Sa'kin naman, in i siguro sa okay, so so yung anak ko may autism, 'di ba? May nag-suggest sa'kin na, "Oh, ipasok mo yung anak mo sa ano, sa daycare, barangay daycare." Tas ako naman, no offense sa mga ano, sa mga ibang parents diyan. Sabi nga natin nung umpisa real talk lang dito, eh. So, Oh, real talk. wala namang ma-o-offend diyan, Oo. oo. Una, baka magkasakit yung anak ko. Pang Yung pa 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 pangalawa, ano, eh, baka kasi rowdy yung ano, yung group, eh. So hindi ko din masabi kung anong anong klaseng mga bata. Tapos magkasakit dahil baka mamaya wala silang vaccine sa mga kung anong sakit man. Polio drops lang yung nabigay sa kanila. Tapos siyempre, iba pa rin yung sa private um, daycare na talagang focus doon sa kalagayan ng anak mo. Especially sa akin, may special needs siya. So, definitely no sa public daycare. Um, so parang yung public daycare parang play school lang naman siya, eh. Tapos kung itutulad ko siya sa akin, feeling ko based sa personality ko, kailangan ko mapunta sa public school para magkaroon ng discipline tsaka appreciation. Pero siyempre dapat hindi ipaalam sa akin na parang punishment kumbaga sa akin ang mapunta sa public school. Tapos siguro kapag tumino-tino na ako, saka na ako lilipat sa private school. Yun yung ano, kung ako yung Kung kung ikaw yung looking back, bata, kung ako yung bata, looking back yun yung aking take dun. Speaking of ano, looking back, ano, matagal ko nang hindi nakakita 'tong mga artista na 'to. Kaya tignan 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 natin sila. Ayan, nabubulol-bulol pa ako. Let's go, main! Loves na loves sa linamnam. Maximum performance. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Grabe. Mahirap siguro talaga yung buhay ngayon. ay Anyway, para sa sipap yan, para Ingo. sa sipap, para sa sipap. Oo, para sa sipap ko. Pero ito, mga takeaways lang natin. Sa tingin mo, Tristan, sukatan ba ng ano, ng type ng school, ang eskwelahan in general, yung magiging success mo sa buhay? Ako, makakatulong siya, sa totoo lang. Lalo na kung kunyari, yung personality kunyari, hindi masyadong matindi yung drive mo, tapos sa public school ka pinasok, walang masyadong nagpu-push kasi sa'yo dun, eh, sa school, Ang magpu-push Oo. sa'yo yung bahay, Hmm. oo. Baka magsikap ka pero malaking tulong yung nag-aral ka sa private school. Sa success mo sa buhay kasi dun mo makukuha ako kasi siguro swerte ako, eh, kasi, nag-start ako sa private school, eh, sa Don Mm. Bosco nga, 'di ba? So, parang dun na nabuo yung values ko. Nabuo yung values ko, yung quote unquote Bosconian value, Wow. May ano, Bosco may libreng Bosconian plug ng values. ano, Don Bosco, Once a Bosconian, always a Bosconian. Yan yung saying dun sa school namin na parang natanim sa'kin yun growing up and parang yun yung naging foundation ko. Kaya parang yung kahit lumipat ako sa public school,
Kumbaga Mm. parang nasa puso ko pa rin yung pagiging Bosconian. Bosconian. Na talagang, okey ano ko, not for the social kasi yan, Oo. all boys yan, exclusive. Hindi, eh. Hmm. Meron talagang tinuturong values na Bosconian ka dapat ganito kang umakto sa ano mo, Ah, sa kumbaga buhay mo na naka-ingrain na sa iyong na dapat ginagaya mo si Dominic puso. Savio, magaling kang makipag-ano, Pucha, makisama. sikat na sikat yun, Ano yun? Sino yun? Di mo hindi parang isa yun sa mga saints dun sa patron saints dun sa Don Bosco, eh. Marami yan, marami yan. So, dapat para kang mabuhay ka na parang si Dominic Savio as a student Hmm, na oo. gano'n. So, parang na-ingrain sa'kin yun habang nung bata ako. Then nung lumipat ako sa private, sa public, medyo nabasag yung confidence ko na parang Mm. nakita ko kasi yung real world, eh. Na parang naisip ko, grabe ito lang pala ako, ganito lang akong kaliit compared sa mga taong 'to na nag-aral sa sinasabi nating quote unquote, "Big Four." Oo. Naging ang effect naman sa'kin nun is, since nagkaroon ako ng chip on the shoulder, mas lalo akong nagsikap na sinasabi ko lagi sa sarili ko, sa mga katrabaho kong taga Lasal dati or taga Benilde, ang ine-explain ko sa kanila, "So yung tuition fee mo, ito yung binayaran ng magulang mo. Ako yung tuition fee ko, ganito yung binayaran. Kumbaga sa negosyo, nag-invest yung magulang natin. Nag-invest yung magulang ko ng piso, ikaw nag-invest yung magulang mo na sa 10,000. Tapos ngayon pareho tayo ng trabaho at pareho tayo ng suweldo. So sino yung mas panalo sa'tin?" So Lugi yun ba? yung Lugi oo. yung So magulang. yun yung naging ano ko, yun yung naging thinking ko nun nasa Pinas. Um, Tas idadagdag ko lang din itong sinabi nga ni AIDS, feeling ko dito sa ibang bansa hindi alam ng kids kung public or private sila. Pumapasok pati sa public, maayos din yung uniform. Totoo, yun lang din siguro ilalagay ko lang din dito sa yung perspective naman dito sa ibang bansa. Yun nga yung mga bata wala silang mentality na gano'n na, "Ay ako Mm. taga ganito akong school, ay ako public ako." Even high school, even yung mga high school kasi sa'tin kasi yung high school, I'm from Lasal Green Hills. I'm from ano yung school nila, Santi? Ah, CSA, College of Saint Augustine. taga CSA kasi ako, bro. Walang Agustinian gano'n, ako, walang bro. Agustinian kasi ako, bro. And makikita mo rin na iba-iba silang yung way of life nila, eh. Hmm. Dito At makita saka mo at go, saka sa sorry. ano, makikita mo din sa ano, sa Pilipinas kapag public school ka, yung uniform nyo labas sa poso. Tapos 'pag ano, 'pag sa private, labas sa gripo. Kaya gumamit ng Tide. Anyway, sorry. Ay, ito, kahit paano na. So so yun. So, nakakatulong pero hindi siya yung pinaka-main deciding factor sa Oo. magiging, success mo sa buhay. Hmm. Ayun, nag-a-agree Ikaw ako ba, dun. Ingo? Tinanong Ayun, kita, ikaw ba, Ingo, ano sa tingin mo? salamat sa iyong pagtanong, Tristan. Pero ayun, hindi ko na ulitin yung sinabi ni Tristan kasi on the same page naman kami. Pero i-continue ko ito na with yung anak ko kasi after ng kanyang mga therapy session, after ng school niya, ini-extend pa yung kumbaga quote unquote education niya sa bahay. Meaning may follow through pa sa mga lessons, may mga follow through Mm, sa mga activities. So, the same din yan sa mga anak natin na neurotypical kids na hindi lang puro academics yung kailangan yung tutukan sa kanila, pero dapat din yung mga values din, especially yung resilience tsaka yung diskarte sa buhay. Medyo tricky kasi tricky ituro yung resilience tsaka diskarte. Pero I would suggest to start them young para sa ganun, ayun nga, do sa sinasabi ni Tristan before, ayaw niya maging bugok yung mga ang kanyang mga anak. So, ayun, better maturuan sila na mas bata pa. kumbaga gawin nating So, handa yung mga anak natin sa totoong buhay. Hindi lang sa oh, academic excellence, siyempre pati rin yan nga sa values, resilience at saka sa diskarte. mm,
Tama. So, mga papa, ano bang masasabi nyo? Public or private? Yun. Ay, sulat nyo na lang yan sa aming Spotify comments. Pwede din sa Reddit na, ano nga pala yung Reddit natin? Ayun, sa our Tatayhood Podcast na fina-flash namin dito sa screen. Pwede din kayo mag-send ng message sa Facebook, Instagram, at siyempre sa email namin. Yan, kaya huwag nyo kalimutan, i-follow na nyo kami, Tatayhood Podcast. Tsaka share nyo rin to sa mga ibang parents para na alam mong makaka-relate dito sa podcast natin. Tsaka para lumaki pa yung ano natin, yung community natin. Dito tayo matatapos. Kaya hanggang sa susunod na episode, ingat kayo at laging tandaan, hindi mahalaga ang eskwelahan, ang mahalaga ay kung paano ka matuto sa buhay. Kaya Salamat mga papa. This episode is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.